Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nagkasama-samang muli upang talakayin ang ikalimang linggo ng pag-aaral sa Mathematics. Sana ay hawak mo na ang iyong show me board o sagutang papel habang tayo ay nagtatalakayan sa ating aralin. At upang simulan ang ating aralin sa araw na to, tayo muna ay magbalik-aral. Piliin ang tinansyang product ng sumusunod na bilang. Para sa unang bilang, 33 times 17, ano ang tinansyang product nito? Pag sinabi nating tinansyang product, nira-round off muna natin ang multiplicand at multiplier sa pinakamataas na place value. Tandaan, kapag tayo ay nagra-round off, round down tayo o hindi magdadagdag ng isa sa pinakamataas na place value kung ang katabi ay 0, 1, 2, 3, at 4. Pero round up tayo o magdadagdag ng isa sa pinakamataas na place value kung ang katabi ay 5, 6, 7, 8, 9 ng pinakamataas na place value. O ngayon, dahil ito ay 33, pag ni-round off natin ito ay magiging 30. 3 pa din yung pinakamataas sa place value dahil 3 ang katabi. At sa 70 naman, pag ni-round off natin ito ay magiging 20 na. Ang 1 ay magiging 2 dahil ang katabi niya ay 7. At itong ni-round off nating factors ang siya nating imomultiply. Anong makukuha nating tinansyang product? Kung ang sagot mo ay 600, tama ka. Dahil itong dalawang 0 sa factors natin, ibababa na lang natin sa product at yung matitirang 3 times 2 ang siya nating imomultiply. Kaya ang makukuha nating estimated product ay 600. Etong pangalawa, subukan mo. Hanapin ang tinansyang product dito. Tandaan, i-round off sa pinakamataas na place value. Pwede mong i-post ang video na to habang ikaw ay nagsosolve para makuha ang tinansyang product. At ang tamang sagot ay 15,000. Sino sa inyo ang mahilig kumain ng tinapay? Kung tinaas mo ang iyong kamay na mahilig kang kumain ng tinapay, ano ba ang paborito mong tinapay? Maaring ang iba sa inyo ay sumagot ng pandesal, iba naman ay ensaymada, karamihan naman ang paborito ay mamon. Napakaraming uri ng tinapay na pwede nating magustuhan. Ano kaya sa palagay mo ang mabuting maidudulot ng pagkain ng tinapay? Ang tinapay ay naglalaman ng nutrients na carbohydrates na maaring magbigay sa atin ng enerhiya sa buong araw. Kaya mahalaga din na kumakain tayo ng tama lang ng tinapay. At basahin natin ang word problem na nakikita mo sa screen. Sa nakaraang feeding program, namigay ng tigda-2 tinapay ang paaralan ng Imus Pilot. Mayroong 55 bata ang nabigyan. Ilan lahat ang tinapay na naipamigay? Sa binasa ko, sino nga ulit ang namigay ng tinapay? Tama, ito ay ang paaralan ng Imus Pilot. Kailan nila pinamigay ang tinapay? Ito ay pinamigay noong nakaraang feeding program. Namimigay sila ng tinapay tuwing feeding program. Ilang bata ang nabigyan ng tinapay? Ilang bata ang nabigyan ng tinapay? Tama. Merong 55 bata ang nabigyan ng tinapay. Ilang tinapay naman ang natanggap ng bawat isang bata? Meron tayong tigda-2 tinapay bawat isang bata. Upang malitas ang suliranin, ano-ano ang hakbang na dapat nating sundin? Sa ganito, ating pag-aralan muli ang mga hakbang sa paglutas ng suliranin gamit ang Polya's 4-step process. Ang una, unawain ang sitwasyon o understand the problem. Dito, hahanapin natin ang tinatanong sa suliranin. Pag sinabi nating tinatanong mga bata,
Hanapin lang natin yung pinaka-asking sentence dito sa word problem. So, karaniwan yan ay nagtatapos sa tandang pananong o question mark. Pagkatapos ay hahanapin na lamang natin itong pinakasimula ng ating word problem. Kaya dito, makikita mo na ang ating tinatanong dito ay ilan lahat ang tinapay na naipamigay. At gagawin natin itong telling sentence na o pasalaysay kung saan ang salitang ilan ay papalitan natin ng salitang bilang. Kaya kapag binigay na natin ang tanong sa word problem na to, ito ay bilang ng lahat ng tinapay na naipamigay. Pagkatapos, hanapin natin ng datos. Pag sinabi nating datos, ito yung mga bilang na nabanggit sa ating word problem na siyang makakatulong upang masagutan ang tinatanong. Kaya ang datos natin dito ay 55 na bata at tigda 2 o 2 ang tinapay. Sunod, mag-isip ng plano. Ano bang operation ang gagamitin natin? Dahil dito, meron tayong kabuang 55 bata, bawat isa may tigda 2. Ngayon, yung bawat isa na yon, kapag kinuha natin ng kabuuan, ang operation na gagamitin natin ay multiplication. Dahil, paparamihin natin yung 55 bata na may hawak na tigda 2 tinapay. Tapos niyan, saka natin bubuuin ang ating pamilang na pangungusap. Para mabuo ang pamilang na pangungusap, ang ating datos na 55 at tigda 2 tinapay, gamit ang operation na nakuha natin, imumultiply na natin sila sa isa't isa. Kaya 55 times 2 equals n. Bakit n? Dahil number o bilang ang hinahanap natin. Sunod dyan ay sa katuparan na natin ng plano. Ang solution ay 55 times 2, 5 times 2, ang sagot ay 10, carry 1, sa kasunod na digit ng multiplikand. Pagkatapos, 2 times 5 plus 1 ay 11. Kaya ang tamang sagot ay 110 na tinapay, lahat-lahat ang naipamigay. Pang-apat, pwede nating balikan o i-check kung tama ang sagot natin. Maaring gamitin ang repeated addition upang masigurong tama ang sagot. Dahil meron tayong dalawang 55, dahil 55 times 2, 110 pa rin ang makukuhang sagot. Ang word problem na ating ginawa ay halimbawa ng one-step word problem. Dahil isang operation lang ang ginamit natin. Subukan naman natin ang isa pang word problem. Kung ang bawat bata sa ikatlong baitang ay may baon na 18 pesos pambili ng tinapay, magkano ang kabuuang baon ng 3 lalaki at 4 na babae na nasa unang hanay ng mga upuan? Gamit ulit ang polyestep, ating unawain ang sitwasyon. Ano ang tinatanong sa suliranin? Muli, hanapin natin kung nasaan ang question mark sa word problem na to. Ito siya. At hanapin lang ang pinakasimula ng tanong. At dahil dyan, itong nakasalungguhit na yan, dyan natin mabubuo ang tinatanong sa ating word problem. Kaya yung salitang magkano ay papalitan natin ng salitang halaga. Kaya ito na ang ating mabubuong katanungan o hinihinging sagot sa tanong. Halaga ng kabuang baon ng 3 lalaki at 4 na babae na nasa unang hanay ng upuan. Ano-ano ang mga datos na inilahad? Hanapin natin ang mga bilang na nabanggit na siyang makakatulong sa atin para masagutan ng tanong. Meron tayong 18 pesos, 3 lalaki, at 4 na babae. Ngayon, meron tayong hidden question. Ano ang hidden question? Ito ay ang una nating katanungan na dapat sagutin
para makuha natin yung halaga ng kabuang baon. Dahil ang tinatanong dito yung kabuang baon ng 3 lalaki at 4 na babae, meron muna tayong unang tanong na kailangan tuklasin. Ano ba ang halaga ng baon ng 3 lalaki at 4 na babae? At para malaman natin magkano ba ang kabuang baon ng 3 lalaki at 4 na babae, may mga operation tayong gagamitin. Tayo ay gagamit ng multiplication. Paparamihin natin yung bilang ng 3 lalaki na may 18 pesos bawat isa at 4 na babae na may 18 pesos din bawat isa. Pagkatapos nun, gagamit tayo ng addition dahil pagsasamahin na natin ang baon ng mga lalaki at babae. Dahil dyan, ito ang ating pamilang na pangungusap. 3 times 18 pesos plus 4 times 18 pesos equals M. Paano natin nakuha ang ganitong number sentence? Itong 3 na to mga bata, ito yung 3 lalaki na may 18 pesos na baon bawat isa. Ito namang 4 na to, ito yung 4 na babae na may 18 pesos bawat isa. Yan ang ating hidden question. Magkano muna ang baon ng 3 lalaki at 4 na babae? Kaya kung mapapansin mo, meron tayong pangalawang operation na plus kasi pagsasamahin na natin ito kapag nakuha na natin ang baon ng mga lalaki at babae. At yun ang magiging kabuuang baon nila. Equals M dahil money ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, tara at isakatuparan na natin ang nabuong number sentence. Para sa unang hakbang, 18 times 3, yan ay 54 pesos. Yan ang kabuuang baon ng mga lalaki. Pangalawang hakbang, 18 times 4, ito naman ang kabuuang baon ng mga babae na 72 pesos. Ngayon, yan ang ating sagot sa hidden question. Kung magkano ang kabuuang baon ng mga lalaki at babae. At para makuha na natin ang pinakasagot sa ating tinatanong, pagsasamahin na natin ang baon ng mga kalalakihan at kababaihan sa unang row. At kapag pinagsama mo to, 4 plus 2 ay 6, 5 plus 7 ay 12, lalagyan natin ng peso sign. Ang kabuuang baon ng mga babae at lalaki sa unang hanay ay 126 pesos. Ngayon, pwede nating balikan o i-check. Maaring gamitin ang repeated addition upang masigurong tama ang sagot. Pwede nating i-add ang 18 pesos ng 3 beses, 54 pesos ang lalabas. Pwede nating i-add ang 18 pesos sa mga kababaihan ng 4 na beses, 72 pesos. At kapag pinagsama natin yan, yung pa rin ang makukuha natin na 126 pesos. Ang tawag sa word problem na to ay halimbawa ng two-step word problem. Bakit siya two-step word problem, mga bata? Kasi gumamit tayo ng dalawang operation. At ano yung operation na yon? Ito ay ang addition at multiplication. May mga pagkakataon naman na pwedeng subtraction at multiplication. Basta matatawag siyang two-step kung meron dalawang operation na ginamit. At para sa ating unang gawain, suriing mabuti ang suliranin sa ibaba, piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Pwede mong gawin ito sa iyong sagutang papel o show me board. Pwede mong i-post muna ang video bago mo marinig ang sagot sa bawat bilang habang pinag-iisipan mo. Para sa ating unang word problem, si Orly ay bumili ng 6 na pinya na 26 pesos ang halaga ng bawat isa. Magkano ang sukli niya kung ang binigay niya sa tindera ay 200 pesos? Gamit ang polyestep, unang biyang na tanong ay, ilang pinya ang binili ni Orly? Letter A, 4, B, 6, or C, 8? Ang tamang sagot ay, letter B, 6 na pinya ang binili ni Orly. Pangalawa, magkano ang halaga ng isang pinya?
A. 20 pesos, B. 25 pesos, or C. 26 pesos? Ang tamang sagot ay letter C, 26 pesos. Magkano ang kabuuang babayaran ni Orly? A. 156 pesos, B. 166 pesos, or C. 176 pesos. Para malaman mo yung kabuuan na yan, ito ang 26 pesos natin. Bawat isang pinya, kung 6 na pinya ang kanyang kinuha, magkano lahat yon? Dahil bawat isa ay 26 pesos at kukunin ng kabuuan, ang operation na gagamitin mo dito mga bata ay multiplication. Kaya pwede kang mag-multiply ng 26 times 6. Ano ngayon ang tamang sagot? Tama, letter A, 156 pesos. At sa pang-apat, magkano ang sukli na makukuha ni Orly matapos iabot ang 200 pesos? A, 34 pesos, B, 44 pesos, o C, 54 pesos. Dahil nakuha mo na ang kabuuan ng 156 pesos, ibabawas mo ngayon yan dito sa 200 pesos. Kaya ang magiging number sentence dito ay 200 pesos minus 156 pesos. Dito ay manghihiram ka sa katabi dahil mababa ang 0. Maaari mong i-post ang video na to habang nagsusolve ka bago ko i-reveal ang sagot sa number 4. At ang tamang sagot natin ay letter C, 54 pesos. Para naman sa kasunod na gawain, narito ang ating word problem. Si Ginang Amago ay namahagi ng 56 na kahon ng lapis sa mga batang mag-aaral sa Pasita Complex 1 Elementary School. Ilan lahat ang lapis na naipamahagi niya kung ang laman ng bawat kahon ay 10 piraso. Gamit ang poly-step, ano nga ang tinatanong sa suliranin? Isulat mo nga sa iyong show me board o sagutang papel. Tandaan, para makuha ang tinatanong, hanapin ang ating question mark. Pagkatapos ay ang pinakasimula ng tanong. Yan ang ating tinatanong. At ano ngayon ito? Ang tamang sagot ay bilang ng lahat ng lapis na naipamahagi ni Ginang Amago. Bilang na ang ating naging panimula dahil yung ilan ay pinalitan natin ng salitang bilang. Pangalawa, ano ang mga datos na ibinigay? Isulat mo nga ano yung mga bilang na nabanggit sa word problem na siyang makakatulong para masagutan ang datos. Tama, ito ay 56 na kahon at 10 piraso ng lapis. Pangatlo, anong operasyong gagamitin o ano yung operation na gagamitin natin? Kung may 56 na kahon, bawat isa ay may 10 piraso, ito bang 56 at 10 ay i-add natin sa isa't isa? Ima-minus ba o i-multiply para makuha ang kabuuang lapis sa bawat isang kahon? Kung ang sagot mo ay multiplication, tama ka. Kasi bawat kahon ay may laman na tigsa 10. So, uulitin natin ito. Kaya pinaparami natin. Kaya multiplication. Sunod, ano ang ating magiging mathematical sentence? Kung may datos tayo na 56 at 10, gamit ang multiplication equals n, ano ang mabubuo mong mathematical sentence o number sentence? Kung ang sagot mo ay 56 times 10 equals n, tama ka. At sa panlima, ano ang tamang sagot? O ngayon, madali lang i-multiply ito kasi ito ay multiple lang ni 10. Yung 0 na yan, ilipat mo na sa product at yung natira na 56 times 1, ang siya mo na lang na i-multiply. Ano ang mabubuo nating sagot? Tama, meron tayong 560 na lapis na may papamahagi. Ano-ano nga muli ang mga hakbang sa paglutas ng suliranin?
Ito ang mga polya step. Una, unawain ang sitwasyon o understand the problem. Pangalawa, mag-isip ng plano o devise sa plan. Pangatlo, isakatuparan ang plano. At number 4, balikan muli o look back or check. At para sa ating seat work, basahin ang word problem at piliin ang letra ng tamang sagot. Si Charles ay bumili ng 5 pirasong mangga at 6 na pirasong saging sa palengke. Magkano lahat ang binayaran ni Charles kung ang mangga ay nagkakahalaga ng 20 pesos at 10 pesos naman ang halaga ng isang saging? Para sa unang katanungan, ano ang tinatanong sa suliranin? Tandaan, ang suliranin ay nagtatapos sa tandang pananong at hanapin mo ang pinakasimula nito. Ngayon, alin sa A, B at C ang tinatanong sa ating suliranin? Pwede mong i-post ang video habang nagsasagot ka sa iyong show me board, sagutang papel o notebook. Pangalawa, ano ang mga datos na ibinigay? Tingnan mabuti ano-ano yung mga bilang na nabanggit dito sa ating word problem. Hanapin mo sa A, B at C ang tamang sagot. Pangatlo, anong operation ang gagamitin natin? Dahil may 5 pirasong mangga, 6 na pirasong saging, magkano lahat ang babayaran ni Charles? Kung ang isang mangga ay 20 pesos at ang isang saging naman ay 10 pesos. Ngayon, magkano lahat ang babayaran niya? Kung ang 5 pirasong mangga, 20 pesos ang isa, at ang 6 na pirasong saging, 10 pesos naman ang bawat isa. Ngayon, pag nakuha mo na yung halaga ng bawat isa, pagsasamahin mo na yon. Ngayon, anong operation gagamitin natin? A, addition lang ba? Ipa-plus lang ba natin lahat ng mga yan? B, multiplication lang ba? Imo-multiply lang natin sa isa't isa? O C, addition at multiplication. Pang-apat, alin dyan ang tamang number sentence? Tingnan mong mabuti, ano ang may pinakawastong operation na gagamitin sa ganitong word problem. Matapos i-multiply ang halaga ng saging sa 6 na peraso at halaga ng mangga sa 5 peraso. At ang panlima, ano ang makukuha nating tamang sagot? Kapag yung 5 pirasong mangga ay pinarami na natin sa 20 pesos at ang 6 na pirasong saging ay pinarami na natin sa 10 pesos o 10 piso, ano ang kabuuang babayaran ni Charles? At narito ang sagot sa ating tayahin. Huwag mag-alala kung mababa ang nakuhang marka sa ating tayahin, maaari kang bumawi sa ating karagdagang gawain na makikita sa Google Classroom. Maraming salamat mga bata, sana ay naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na to. Hanggang sa muli, enjoy your Christmas vacation!